Excuse. Are you blind, stupid girl? Ang sigaw na iyon, parang bombang sumabog sa gitna ng Grand Corinthian Hotel lobby. Napatigil ang lahat. Pati yung pianist sa mezzanine, biglang sintonado ang tinipa. Ako. Si Amira. Amira Sarmiento. Nakatayo, basang-basa ng red wine ang puti kong uniforme. Basang-basa rin ang mamahaling Hermes scarf ng babaeng nasa harap ko. At ang kamay niya, pulang-pula. Kasing pula ng pismi ko na kalalapatan lang ng sampal niya. Shit! Double shit. Triple shit with cherry on top. Hindi ko alam kung ano nang mas masakit, yung hapdi sa pisngi ko, o yung kahihiyan na parang kumot na bumalot sa buong pagkatao ko. Around me, the usual five-star hotel buzz had died down to a collective gasp. Mga matapobreng socialites, mga businessman na mukhang pera, pati yung mga kapwa ko staff na nagtatago sa likod ng mga post, lahat sila nakatingin sa akin. Sa akin, na isang hamak na housekeeping attendant na ngayon ay sentro ng eskandalo. I'm so sorry, ma'am, yun lang ang naisatinig ko, si pathetic whisper. The voice trembled, not from fear, pero sa pinaghalong gulat at galit. Yes, galit. El deep, simmering rage na nagsisimula ng kumulo sa loob-loob ko. Sorry. Your sorry won't pay for this scarf. This is Hermes, baka hindi mo alam ang spelling on, basahan ka, she shrieked, her voice echoing sa buong lobby. Ang bawat salita, parang karayom na tumutusok sa dignidad ko. Basahan. Yun ang tingin niya sa akin. In my hands clenched into fists yielding by sides. Yung tray na may lamang baso ng wine na dapat ay para sa table niya, nakabagsak na sa sahig, basag. Ang wine, kumakalat na parang dugo sa makintab na marble floor. Just moments ago, I was meticulously polishing the brass railings, making sure everything was pristine. Gusto ko lang naman ng malinis na trabaho. Marangal na trabaho. Ma'am, it was an accident. May biglang dumaan po kasi sa likod ko kaya ako natumba ng bahagya. I tried to explain, kahit alam kong wala na siyang pakialam sa explanation. She wasn't looking for an explanation, she was looking for someone to humiliate. Excuses. Palibhasa mga walang kwentang empleyado. This hotel is going down the drain, hiring people like you. Where's your manager? I want to talk to your manager, Dagay. Parang aso namang sumulpot si Amy Tan, ang aming operations manager. Pawis na pawis, mukhang natataan na ewan. Ma'am Chan, give my deepest apologies for this unfortunate incident. Please, let's talk in the office. We will handle this. He shot me a look. Yung look na nagsasabing, patay ka sa akin mamaya, Amira. Handle this. You better. And I want her fired. Now na, sigaw ulit ni Imres Chan, her finger jabbing towards me. Ang dumi ng kuko niya, yisa the way. Manicured nga, pero may singit na ewan. Just saying. Hinila na ni Itan si Imres Chan papasok sa office niya. Naiwan ako doon, standing amidst the wreckage of every morning. Ang mga usyoso nagbubulungan na. Grabe, kawawa naman yung girl. Pero kasi, ang clumsy naman. True, dapat mas careful siya, Zays pa naman iyan si Imres Chan. Narinig ko, asawa daw yan ng isang big-time politician. In the ears were ringing. Clumsy. Maybe. Pero yung biglang may sumingit na bellboy na nagmamadali habang may dala akong tray, kasalanan ko ba yun? And even if it was my fault, does that give her the right to slap me? To call me names? I took deep breath. Pinunasan ko yung pisngi ko gamit ang likod ng kamay ko. Medyo basa pa rin ng wine. Humakbang ako papunta sa service area, kumuha ng mop at dustpan. Ako na mismo ang naglinis ng kalat. Walang tumulong. Siyempre, sino ba namang gustong madamay? Habang nagmumop ako, naramdaman ko ang mga mata na nakatitig sa akin. Some were sympathetic, some were judgmental. But one pair of eyes felt different. Hindi ko alam kung kanino, pero parang sinusuri ang bawat galaw ko. Didn't dare look up. Masyado pa akong nanginginig sa galit. After a few minutes, lumabas si Im Tan sa office niya. His face was grim.
Sarmiento to my office. Now. His tone left no room for argument. Sumunod ako, bitbit pa rin ang mop. Parang extension na ng braso ko. Pagpasok ko sa office, nandoon pa rin si Imres Chan, prenteng nakaupo, nakadekwatro, at maihawak na baso ng tubig. She smirked when she saw me. Victory. Tan, as I was saying, she started, ignoring me completely. This is unacceptable. I expect full compensation for my scarf, and I want assurance that this person, she gestured at me with disgust, will never set foot in this establishment again. Tan looked at me, then back at Imres Chan. Ma'am, rest assured, we value your patronage. We will take care of the scarf. And as for Dino Sarmiento D. He paused, then turned to me. Amira, I'm sorry. But considering the gravity of the situation, and to maintain the hotel's reputation, we have to let you go. Parang may tumusok na kutsilyo sa dibdib ko. Let me go. Ganun lang kadali yun? After 3 years of loyal service. 3 years na halos dito na ako tumira, na tinitiis ang pagod, ang puyat, ang minsan ay pangmamaliit ng ibang guests, para lang may maiuwi sa pamilya ko. Tan, sir, I began, did the voice surprisingly steady. Naiintindihan ko po na kailangan niyong protektahan ang hotel. Pero hindi po ba pwedeng imbestigahan man lang? Hindi ko naman po sinadya. At sinampal niya po ako. Imres Chan coughed. Oh, please. Self-defense yon. You were being aggressive. Aggressive? Ako? Nahalos maganda ko ba na sa kakayuko at kakasabi ng yes ma'am, yes sir. Napatingin ako kay Tan, hoping for a sliver of support. Wala. He looked away, his eyes fixed on some imaginary dust bunny on his mahogany desk. Disappointment washed over me, cold and bitter. Pero kasabay noon, may sumiklab. Isang tapang na hindi ko alam kung saan nanggaling. Hindi po ako naging agresibo, ma'am, sabi ko, this time looking directly at Imres Chan. At kahit ano pa pong sabihin nyo, mali po ang manakit ng kapwa. Mali po ang manlait. How dare you talk back to me? Imres Chan stood up, her face contorted in fury. Sino ka ba sa akala mo? I stood taller. And my uniform was stained, Jev's cheek was probably swelling, but his spirit, surprisingly, wasn't broken. Isa lang po akong empleyado dito, ma'am. Isang simpleng housekeeping attendant. Pero tao rin po ako. May dignidad. Then, I turned to Tan. Sir, tatanggapin ko po ang desisyon nyo. Pero sana, sa susunod, bago nyo husgahan ang isang tao, alamin nyo muna ang buong kwento. Hindi porket TV ang nagrereklamo, sila na agad ang tama. And then, the words just tumbled out. Words didn't even know I had in me. Alam nyo po, walang trabaho na mas mababa. Pero may ugali na masahol pa sa basahan. Silence. Stunned silence. Imres Chan's jaw dropped. Pati si Tan na panganga. Ako. Ewan ko. Parang may bumigat na tinik sa dibdib ko. Hindi ko na hinintay ang sasabihin nila. Tumalikod ako at lumabas ng office. In my heart was pounding like drum solo. Did just say that? To their faces. Oh my God, Amira, ano ang ginawa mo? Paglabas ko, dumaan ulit ako sa lobby. This time, I walked with my head held a little higher. Nakita ko yung ibang staff, yung mga kanina inagbubulungan. Ngayon, parang maihalong paghanga at takot ang mga tingin nila. Sa isang sulok, malapit sa grand staircase, may isang lalaking nakaupo. He was well-dressed, in tailored suit, sipping coffee. Kanina pa siya doon, I think. He was one of our regulars, a quiet man who always seemed to be observing. Primo ang pangalan niya, if I remembered correctly from the check-in list. Primo Valencia. Our eyes met for a brief second. He wasn't smiling, nor was he frowning. He just looked. An unreadable expression on his face. Then, as I walked past, I thought I heard him murmur to himself, so low that only the wind could have carried it properly. Or maybe it was the imagination.
That woman has spine. Hindi ko na nilingon. Nagtuloy-tuloy ako sa employees' locker room. I felt a strange mix of emotions, galit, lungkot, panghihinayang, pero may konting pride na kahit papaano, na ipagtanggol ko ang sarili ko, ang dignidad ko. I slowly unbuttoned my stained white uniform. Yung name tag ko, Amira de Housekeeping, tinanggal ko. Pinagmasdan ko ito. 3 years. 3 taon ng pangarap ng pagtitiis. Ngayon, wala na. I folded the uniform neatly, kahit na may mansa pa ng red wine. It felt heavy in my hands. Hindi lang dahil sa tela, kundi dahil sa mga alaala at sa bigat ng nangyari. Inilagay ko ito sa paper bag kasama ng iba ko pang gamit. Paglabas ko ng hotel, hindi na ako dumaan sa main entrance. Sa service exit ako dumaan, kung saan kami laging dumadaan, yung mga invisible na manggagawa. The afternoon sun felt harsh on Esvi's skin. Yung sampal, medyo kumikirot pa rin. I clutched the paper bag containing the uniform. Esvi's former uniform. Is my badge of service, now symbol of Esvi's dismissal. Huminga ako ng malalim. Okay, Amira. Jobless ka na. Ano na ang gagawin mo? Paano mo sasabihin kay nanay? Nagsimula akong maglakad palayo sa Grand Corinthian Hotel, palayo sa 5-star world na minsan kong naging parte. Each step felt heavy. But with each step, yung sinabi ko kanina, yung walang trabaho na mas mababa. Pero may ugali na masahol pa sa basahan, kept replaying in my mind. Maybe I lost my job, but didn't lose myself. Hindi ako basahan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta, kailangan kong lumayo muna. Need to process everything. But deep inside, teeny, defiant spark remained. Hindi dito nagtatapos ang kwento ni Amira Sarmiento. Simula pa lang to, siguro. Sana. Ang jeepney na sinakyan ko, kasing lumang panahon pa yata ni Mahoma. Umusok-usok, maingay, siksikan. Pero ito ang realidad ko, malayo sa air-conditioned na lobby at malalambot na carpet ng Grand Corinthian. Bawat preno, bawat lubak, parang sampal ulit sa pisngi ko, paalala ng biglaang pagbabago ng direksyon ng buhay ko. Hawak ko pa rin yung paper bag na mailamang uniforme. Ang bigat. Parang pasan ko ang buong mundo. Pagbaba ko sa kanto ng mesa, sumakay pa ako ng tricycle papasok sa amin. Looban, yun ang tawag sa lugar namin. Isang maze ng dikit-dikit na bahay, makikitid na eskinita, at mga sampayan na parang Pasko sa dami ng nakasabit. Dito ako lumaki. Dito nakatira si nanay. Si nanay na umaasa sa kakarampot kong sahod para sa gamot niya sa rayuma at sa pang-araw-araw naming pagkain. Shit! Paano ko sasabihin kay nanay? Na sorry po, tanggal na ako sa trabaho kasi nasampal ko yung dignidad ng isang AE na may ugaling kasing baho ng imburnal. Hindi pwede. Baka atakihin sa puso yun. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa eskinita namin. Yung amoy ng piniritong isda galing kay Aling Nena, yung sigawan ng mga batang naglalaro ng tumbang preso, yung video ni Mang Carding na kahit hapon pa lang, bumibirit na ng hiway, ito ang mundo ko. Mundong simple, minsan magulo, pero pamilyar. Amira, nak. Aga mo yata, bati ni Aling Maring, kapitbahay naming nagtitinda ng banana Q. Ninitian ko lang siya ng pilit. Opo, medyo maaga po pinauwi. Half truth. Technically, pinauwi nga ako. Permanently. Pagdating ko sa maliit naming barong-barong, nadatnan ko si nanay na naghihimay ng malunggay. Ang payat na ng mga daliri niya. Nay, bati ko, sabay mano. Oh, Mira, anak. Kumain ka na ba? May natira pang sinigang dyan. Ang boses ni nanay laging malumanay. Laging may pag-aalala. Lalo akong nakonsensya. Mamaya na po, nay. Busog pa po ako. Nagsinungaling ulit ako. Ang totoo, kumakalam na ang sikmura ko, pero mas matindi ang kaba sa dibdib ko. Umupo ako sa tabi niya, sa lumang papag namin. Kunwari, tutulong maghimay ng malunggay. Kamusta ang trabaho, anak? Tanong niya, hindi nakatingin sa akin. Okay lang po, nay. Medyo busy lang. Putya, Amira, hanggang kailan ka magsisinungaling?
Katahimikan. Yung tunog lang ng electric fan na parang hihikain na at yung paghihimay namin ng malunggay ang maririnig. Ang hirap. Ang hirap magpanggap na okay ang lahat. Pero para kay nanay, kakayanin ko. Muna. Maya-maya, may kumatok. Hindi naman kalakasan, pero sapat na para mapatigil kami ni nanay. Nagkatinginan kami. Bihira kaming magkaroon ng bisita, lalo na kung hindi tagalooban. Sino kaya yun? Tanong ni nanay. Nagkibit balikat ako. Ako na po, nay. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto naming gawa sa yero at plywood. Sumilip muna ako sa maliit na butas. Nanlaki ang mga mata ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Yung tindig, yung suot. Si Ines Primo Valencia. Yung lalaking nakakita sa akin sa lobby kanina. Yung sinasabi kong regular guest sa hotel. Anong ginagawa niya dito? Sa looban? Sino yan, anak? Tanong ulit ni nanay, medyo nainip na. Taga-opisina po yata, nay. May itatanong lang daw po, palusot ko. Shit, ano ba to? Binuksan ko ang pinto. There he was. Primo Valencia. Standing amidst our chaotic, impoverished luban. Nakasuot pa rin ang business suit, pero medyo nalukot na. Mukhang pinagpawisan na rin. At ang sapatos niyang mamahalin, parang diring-diri na tumapak sa maputik na eskinita. Sa paligid niya, 2 asong kalye ang walang tigil sa pagtahol. Parang sinasabing, hoy, hindi ka bagay dito. He looked out of place. Sobrang out of place, parang alien ang naglanding sa gitna ng Divisoria. Sarmiento, tanong niya, his voice calm and composed, a stark contrast to the barking dogs and the curious eyes of a chismisang kapitbahay na nagsisimula ng magsilip sa mga bintana nila. Valencia. Anong ginagawa niyo po dito? Gulat kong tanong. Hindi pa rin ako makapaniwala. May I come in? Or perhaps, we can talk somewhere more private, he suggested, glancing around. Yung tingin niya, hindi mapanghusga, pero halatang naninibago. Sige po. Pasok po kayo. Pinapasok ko siya sa maliit naming sala, na sala rin namin kainan at kung minsan tulugan ko. Si nanay nakatingin lang, nagtataka. Nay, si Ines Valencia po. Boss ko po sa dati kong trabaho, pakilala ko. Emphasized Detty. Primo nodded politely at my mother. Magandang hapon po. Magandang hapon din naman, iho. Maupo ka, alok ni nanay, medyo nahihiya pa sa itsura ng bahay namin. Inabutan niya ng baso ng tubig si Primo, yung nag-iisang baso naming hindi basag ang bibig. Umupo si Primo sa monoblock chair na medyo umuuga-uga na. He looked around our humble abode. Yung mga litrato naming kupas na nakasabit sa dingding, yung maliit naming altar, yung mga gamit naming halatang lumana. Walang ekspresyon ang mukha niya. Sarmiento, Amira, he began, his eyes meeting mine. I came here because I wanted to talk to you. Tungkol po saan? Kinakabahan ako. Baka sisingilin niya ako sa wine na natapon? O baka may reklamo pa si Imres Chan? I saw what happened earlier at the hotel, diretsong sabi niya. Napatungo ako. Yun po. Pasensya na po kung nadamay pa kayo sa eskandalo. No need to apologize. In fact, I was impressed. Impressed? Saan? Sa pagiging ex-janitress ko in a matter of minutes. Impressed po, ulit ko, hindi makapaniwala. Yes. With your courage. With how you stood up for yourself, for your dignity. Natigilan ako. May nakapansin pala. May naka-appreciate pala. Hindi ko alam, pero parang may kung anong kumurot sa puso ko. Marami ang nakasaksi sa nangyari, Amira. Pero iilan lang ang may tapang na gawin ang ginawa mo, lalo na sa posisyon mo. Hindi ako nakaimik. Nakatingin lang ako sa kanya. Ano ba tong taong to? Bakit siya nandito? The reason I'm here, he continued, leaning forward slightly, is because I have a proposition for you. Proposition? Anong klaseng proposition? My mind raced. Baka gusto niya akong tulungan makahanap ng bagong trabaho. O baka. Oh God, please, wag naman yung iniisip ko.
Hindi ko po kayo maintindihan, sir, sabi ko, trying to keep the voice steady. He smiled faintly. A rare sight, I think. I understand your confusion. Let me be direct. I own a small hotel. It was my father's. It's seen better days. It needs a lot of work, a lot of heart. He paused, his gaze intense. May-ari ako ng hotel. Pero ang kailangan ko ay taong may puso. Napatanga ako. Siya. May-ari ng hotel. Akala ko, isa lang siyang regular, albeit wealthy guest. At anong kinalaman ko doon? Sir, hindi ko po yata kayo masusundan. I need someone to run it, someone to bring it back to life. Someone who understands service, not just from Emmanuel, but from the heart. Someone who has integrity, who isn't afraid to stand for what's right, even when it's difficult. He looked straight at me. I think that someone is you, Amira. Parang nabingi ako. Ako? Magpapatakbo ng hotel? Is he serious? Ako, na isang janitress na natanggal sa trabaho dahil sa isang basag na wine glass at isang nasirang Hermes scarf. Baka nananaginip ako. O baka lasing tong si Amy Valencia. Boss, sigurado ka bang hindi ka lasing? Yun ang lumabas sa bibig ko bago ko pa napigilan. Oh is by God, Amira. Ang bastos mo. Nanlaki ang mata ni nanay. Siniko niya ako. Amira. Ano ka ba? Pero si Primo tumawa lang. Isang maikling, tunay na tawa. No, Amira, hindi ako lasing. I assure you, I am perfectly sober. He leaned back a bit, playful glint in his eyes. Pero baka malasing ako sa tapang mo. Kilig. Hindi. More like whiplash. Ang bilis ng mga pangyayari. Kaninang umaga, naglilinis ako ng sahig. Ngayon, may nag-o-offer sa akin na magpatakbo ng hotel. This is insane. Totally, utterly insane. Pero, sir, bakit ako? Wala po akong experience sa pamamahala. Janitress po ako. Or, dating janitress. Experience can be learned, Amira. Skills can be taught. But character? That's innate. What I saw in you today, that's something no business school can teach. You have grit. You have a strong moral compass. And you're not afraid to get your hands dirty, literally and figuratively. He continued, Jivi father poured his life into that hotel. It's small, old, and struggling. But it has potential. It's in a good location, it has certain charm. It just needs the right person to care for it, to nurture it, the kind of person who understands the value of hard work and dignity, regardless of job title. Nanahimik ako. Pinoproseso ang lahat ng sinabi niya. Ang hirap paniwalaan. Pero may parte sa akin na na-excite. Na parang may pag-asa. Matapos ang lahat ng nangyari ngayong araw, parang may biglang sumulpot na sinag ng araw sa gitna ng bagyo. I'm not asking for an answer right now, Amira, sabi niya, sensing Evie hesitation. I just want you to think about it. Here's the card. Inabot niya sa akin ang isang simpleng business card. Primo Valencia. Si, Valencia Group Holdings. Sige. Akala ko ba maliit na hotel lang? This is getting more and more intriguing. Valencia Group Holdings, tanong ko. FA Family's company. The small hotel is just one of its lesser-known assets. It's passion project of FA late father that I want to honor. His expression softened when he mentioned his father. May lungkot doon. Bigyan niyo po ako ng panahon para pag-isipan, sir, sabi ko. Nabigla po talaga ako. Of course. Take your time. But don't take too long. He stood up. Thank you for your time, Amira. And to you, ma'am, he said, nodding at the mother again. Walang anuman, iho. Mag-iingat ka sa pag-uwi, sabi ni nanay, na hanggang ngayon ay parang hindi pa rin makapaniwala sa bisita namin. Sinamahan ko si Primo palabas ng eskinita. Yung mga aso, tumahol ulit, pero hindi na kasing tapang kanina.
Yung mga kapitbahay, halos lumabas na ang mga lieg sa kakasilip. Tomorrow, I'll be the talk of the Luban, for sure. Si Amira, dinalaw ng nakasuit na businessman. Ano kayang meron? Pagdating namin sa kanto kung saan nag-aabang ang sasakyan niya, isang itim, makintab na sedan na lalong nagmukhang out of place sa lugar namin, humarap ulit siya sa akin. The hotel is called the Oriole, sabi niya. It's small, but it has a soul. I believe you can make it sing again, Amira. He gave me one last look, a look that was both challenging and encouraging, then got into his car and drove away. Naiwan akong nakatayo doon, hawak ang business card niya. Ang hangin, medyo lumamig na. Parang panaginip ang lahat. Isang nakakabaliw, nakakagulat, pero posibleng magandang panaginip. Bumalik ako sa bahay. Si nanay naghihintay. Anak, ano yun? Totoo ba yung narinig ko? Ikaw magpapatakbo ng hotel? Umupo ako ulit sa tabi niya. Kinuwento ko lahat, mula sa sampal, sa pagkatanggal ko, hanggang sa offer ni Primo. Si nanay nakinig lang. Pagkatapos kong magkwento, niyakap niya ako. Anak, proud ako sa'yo. Sa tapang mo. At kung ano man ang maging desisyon mo, susuportahan kita. That night, hindi ako makatulog. Nakatitig lang ako sa business card ni Primo. The Oreo. Can really make it sing again? Ako, si Amira Sarmiento na dating janitress. Ang bigat ng offer, pero kasabay noon, ang laki ng oportunidad. Pag-asa. Yun ang naramdaman ko. Isang maliit na kislap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. At intriga. Sino ba talaga si Primo Valencia? At bakit ako? Napabuntong hininga ako. One thing's for sure, bukas, kailangan kong magdesisyon. Ang buhay ko parang biglang nasa isang major crossroads. At hindi ko alam kung saan ako dadalhin ang daan na to. Are you sure about this, Amira? Tanong ni Primo sa akin, mga isang linggo matapos ang ipagbisita niya sa looban. Nandito kami ngayon sa labas ng Ide Oriole, yung hotel na sinasabi niya. And when he said it had seen better days, he wasn't kidding. Medyo vintage ang dating, in a needs a serious makeover kind of way. May potential, yes, pero parang kailangan ng milagro. At ako daw yung milagro. Wow, pressure. Opo, sir. Sigurado na po ako, sagot ko, trying to sound more confident than felt. Ilang gabi ko rin tong pinag-isipan, pinagdasal. Tinimbang-timbang. Sa huli, nanaig yung to what if. Nanaig yung chance na baka ito na yung break na hinihintay ko. Besides, ano pa bang mawawala sa akin? Jobless na nga, di ba? He smiled, the genuine one this time. Good. And please, call me Primo. We're partners in this, remember? Partners. Ang bigat ng salitang iyon. Mula janitress, partner na ng isang si. Ang layo ng narating ng powers ko, te. Pagpasok namin sa lobby ng De Oriole, parang bumalik ako sa 1,970. Medyo amoy luma, yung furniture parang museum pieces, not in a good way, at yung ilaw, medyo dim parang setting ng horror movie. Pero may charm, I had to admit. May soul, gaya ng sabi ni Primo. Kailangan lang ng konting okay, maraming kithe. Tender loving care. At siguro, isang truck ng pintura at bagong kortina. Welcome to the Oriole, Amira, sabi ni Primo, his arms spread wide, as if presenting a slightly dilapidated kingdom. May iilang staff na sumalubong sa amin. Mga 5 lang sila. Isang receptionist na mukhang bored, 2 bellboy na parang bagong gising, isang cook na mataba at pawisan, at isang all-around maintenance guy na mukhang mas matanda pa sa hotel. Sila na iyong buong team. Compared sa daan-daang staff ng Grand Corinthian, parang skeleton crew to. Everyone, this is Amira Sarmiento. She will be our new general manager, pakilala ni Primo. General manager. Ako. Napalunok ako. Ang tingin nila sa akin, parang kisino to. Anong alam nito? May halong pagdududa, pagtataka. Nararamdaman ko. Lalo na nung napansin nila yung suot ko, best effort corporate attire ko na hiniram ko pa kay Mering Jess na call center agent. Hindi pang gym ang dating. Pang-applicant na trying hard.
Magandang araw po sa inyong lahat, bati ko, trying to sound authoritative but friendly. Ako po si Amira. Sana po maging maayos ang pagsasama natin. Walang masyadong reaksyon. Isang matipid na tango mula sa receptionist, si Loida. Si Mang Ben, yung kuok, umiti ng bahagya. Yung iba, parang hangin lang ako. Okay, first challenge, winning them over. The first few weeks were a whirlwind. Or more like, a very slow, very dusty whirlwind. Ang daming kailangang ayusin. Ang daming problema. From leaky faucets to outdated guest records, to a menu na parang hindi napalitan since the Marcos era. Literal na kinailangan kong ayusin ang menu, yung cover, gamit ang sarili kong kamay, tinatapalan ng tape, yung mga punit kasi wala pang budget para sa bago. One time, nakita ako ni Loida na ginagawa yun. Narinig ko siyang bumulong sa kasama niyang bellboy, akala ko ba give yan? Ba't parang taga-click save as lang ng files? Saklap. Pero hindi ako nagpatinag. Gigising ako ng maaga, pupunta sa hotel, sisimulan ang araw sa pag-ikot. Tinitingnan ko lahat. Mula sa kalinisan ng banyo, DV expertise, wag ka, sa ayos ng mga kama, hanggang sa stock ng supplies. Kinakausap ko yung staff, tinatanong sila kung ano ang mga problema, ano ang mga suggestions nila. Sa una, ilag sila. Parang hindi sanay na kinakausap ng T-boss. Narinig ko rin ang mga bulong-bulungan. Siya raw yung janitress na nasampal sa Corinthian. Talaga? Paano yan napunta dito at naging gift? Baka yun no connection kay Sir Primo. Kawawa naman de Oriole, lalo yatang lulubog. Masakit. Sino bang hindi masasaktan? Pero imbes na magmukmok, ginawa kong motivation. Sige, pagdudahan niyo ako. Maliitin niyo ako. I will prove you wrong. Hindi ako basta-basta janitress lang. At lalong hindi ako di-connection lang. Minsan, nadatnan ako ni Primo sa office ko, na dati sigurong storage room, judging beside the cobwebs, I had to clean myself, nakasubsob sa mga papeles, mukhang haggard na haggard. Rough day, tanong niya, may dalang kape. Rough week, more like, sagot ko, sabay higop sa kape. Ang hirap pala. Parang gusto ko na lang bumalik sa pagmumok. Half joke. Half true. He chuckled. Let them doubt. You prove them wrong. His words were simple, pero parang nagbigay ng extra energy sa akin. May naniniwala pa rin pala. Madali pong sabihin yan, sir. Primo. Kayo, sanay na kayo sa mga corporate battles. Ako, ang pinakamatinding battle ko dati, yung mansa sa carpet na ayaw matanggal. Everyone starts somewhere, Amira. Ang importante, you're here. You're trying. And you're learning. He looked at me, his expression serious but kind. Didn't hire you because thought it would be easy. I hired you because knew you wouldn't give up easily. Yun. Yun ang kailangan kong marinig. Kinabukasan, nagpatawag ako ng meeting. Staff meeting. Lahat sila nandoon. Kahit si Mang Kiko, yung maintenance, nabihira kong makita dahil laging may inaayos. Okay, team, simula ko. Alam ko, marami sa inyo ang nagtataka, nagdududa. Bakit ako? Ano ang karapatan ko para pamunuan kayo? Nagkatinginan sila. Walang umimik. Wala akong maipagmamalaking diploma galing sa sikat na universidad. Wala akong mahabang experience sa hotel management. Ang alam ko lang, magtrabaho ng tapat. Magtrabaho ng may puso. At yun din ang inaasahan ko sa inyo. I paused, looking at each one of them. Ayokong tawagin niyo akong Ma'am Amira o Gif. Amira lang. We are a team. Walang mas mataas, walang mas mababa. Magtutulungan tayo para itaas ulit ang De Oriol. Pero, Ma'am. Amira, nagsalita si Loida, the receptionist. Paano? Kulang tayo sa tao, kulang sa budget. Yung hotel, ang luma na. Paano tayo lalaban sa mga bagong hotel dyan? Valid points. Lahat sila, tumango, sumasang-ayon sa sinabi ni Loida. Ito na yung moment of truth.
Sa ngayon, sabi ko, hindi pa natin kayang makipagsabayan sa facilities. Pero kaya nating makipagsabayan sa serbisyo. Serbisyo na galing sa puso. Yung aalagaan natin ang bawat guest na papasok dito, parang kapamilya. Yung mararamdaman nila na special sila, na importante sila. Magumpisa tayo sa maliliit na bagay. Siguraduhin nating malinis ang bawat sulok. Umiti tayo lagi. Maging magalang. Kung may problema ang guest, solusyonan agad. Hindi yung ipapasa sa iba. And may I scan the room. Alam kong kaya natin to, basta magtiwala tayo sa isa't isa. Then, I said something that came from the heart, from inner own experiences. Di ako boss dahil sa titulo. Boss ako dahil may tiwala ang mga tao sa akin. At yung tiwala na yun, sisikapin kong hindi masira. Unti-unti, nakita ko ang pagbabago sa mga mukha nila. From doubt, to curiosity, to a glimmer of hope. Maybe. Pagkatapos ng meeting, nilapitan ako ni Mang Ben, yung cook. Ma'am. Amira. May naisip akong bagong recipe para sa breakfast. Baka gusto mong tikman? Napangiti ako. Sige po, Mang Ben. I'd love to tea. Si Loida naman, nag-suggest na ayusin namin yung lumang guest book, gawing parang scrapbook ng mga masasayang alaala ng mga dating guests. Para may heritage feels, Ma'am Amira. Maliliit na bagay. Pero para sa akin, malaking bagay yun. It was a start. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw at linggo. May mga pagkakataon na napapagod ako, na napapaisip kung tama ba tong desisyon ko. May mga araw na konti lang ang check-in, halos walang tao sa hotel. Nakaka-discourage. Pero tuwing nakikita ko ang unti-unting pagbabago sa staff, yung ngiti nila kapag may na-accomplish kami, yung pagtitiwala nila sa akin parang nawawala lahat ng pagod ko. Minsan, habang nag-ikot ako sa gabi, nakita ko si Mang Kiko na kinukumpuni yung tumutulong gripo sa siif ng lobby, kahit tapos na ang oras niya. Mang Kiko, bakit nandito pa po kayo? Gabing-gabi na ah. Ay, Ma'am Amira. Kailangan na kasing ayusin to, baka may mag-check-in bukas ng umaga, pangit naman kung tutulo-tulo. He smiled, tired but proud smile. Para sa De Oriol, Ma'am. That simple phrase, para sa De Oriol, resonated deep within me. Hindi na lang ito trabaho para sa kanila. Nagkakaroon na sila ng malasakit. Ownership. At yun, para sa akin, ang unang senyales ng tagumpay. Hindi pa kami kumikita ng malaki. Hindi pa sikat ang hotel. Pero yung puso ng mga tao, nagsisimula ng tumibok para sa De Oriole. At para sa akin, yun ang pinakaimportante. Pinagmamasdan ko ang lumang building ng De Oriole. Medyo madilim pa rin, medyo kailangan pa ng maraming renovation. Pero ngayon, hindi na siya mukhang haunted house sa akin. Mukha na siyang tahanan. Isang tahanan na unti-unti naming binubuo, pinapaganda. Determinasyon. Yun ang nararamdaman ko. Kaba? Nandun pa rin. Pero mas malakas na yung determinasyon na itataguyod ko to, para kay Primo na nagtiwala sa akin. Para sa staff na nagsisimula ng maniwala. At para sa sarili ko, para patunayan na kahit galing ka sa pagmumop ng sahig, kaya mong abutin ang mga pangarap mo. Panibagong simula. Sa parehong mundo ng hotel industry, pero ibang-iba na ang role ko. At this time, I wasn't just cleaning up messes. I was building something new. Something hopeful. Akala ko, after ng initial struggles, medyo smooth sailing na. Unti-unti nang nakikilala ang De Oriol. Nagkakaroon na kami ng mga regular na bisita, yung iba, nire-recommend pa kami sa mga kaibigan nila. Yung staff, mas ganado na, mas inspired. Pati ako, medyo confident na. Medyo lang. Kasi sa buhay, pag akala mong okay na ang lahat, doon biglang may susulpot na kontrabida. Isang umaga, pagdating ko sa hotel, parang may iba. Tahimik. Yung usual na morning buzz, wala. Si Loida sa reception, nakayuko, parang may tinatago. Loida, okay ka lang? May problema ba? Tanong ko. Umiling siya, pero hindi makatingin sa akin. Wala po, Ma'am Amira. Kinutuban na ako. Pagpasok ko sa maliit kong opisina, doon ko nalaman.
Nakabukas ang laptop ko at sa screen, isang video. Grainy, obviously cellphone shot video. Ako. Noong nasa Grand Corinthian pa ako. Yung eksena sa lobby. Yung pagtapon ng wine. Yung sampal. At yung sinabi ko. Walang trabaho na mas mababa. Pero may ugali na masahol pa sa basahan. It was all there. Clear as day. At ang title ng video, nakakalat na sa social media, Janitress, sumagot Fifi guest. Bastos o bayani? In my heart sank. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Bumalik lahat ng kahihiyan, ng galit, ng takot. How? Sino? Bakit ngayon pa? Nanginginig ang kamay ko habang pinapanood ulit ang video. Ang comment section, i-warzone. Grabe, ang tapang ni ate. Deserve ng ife yan. Mga abusado. Pero mali pa rin na sumagot siya. Customer is always right. Janitress lang siya, dapat alam niya lugar niya. Feeling bayani. Baka feeling entitled. The comments were brutal. Some were supportive, pero mas marami ang mapanghusga. Ang sakit basahin. Para akong hinuhubaran sa harap ng maraming tao. Ma'am Amirade. Si Loida, nasa pinto, may dalang kape. Nakita niyo na po. Tumango lang ako. Wala akong masabi. Sino po kaya ang nagpakalat niyan? Tanong niya, halatang nag-aalala. That was the million-dollar question. Sino? At bakit? Then, something clicked. Naalala ko, may isa kaming bagong part-time na staff sa kitchen, si Rona. Medyo bago pa lang siya, mga 2 weeks pa lang. Napansin ko, lagi siyang nakatingin sa akin, parang may something. At minsan, nahuli ko siyang pasimpleng kumukuha ng picture ko gamit ang phone niya. That time, I brushed it off as her being curious. Pero ngayon, tinawagan ko agad si Primo. Elbowy voice was trembling. Primo, may problema. Malaking problema. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa video. Agad siyang pumunta sa De Oriol. Pagdating niya, he looked grim. He had already seen the video. It was spreading like wildfire. Amira, this is bad, sabi niya. This could really damage the Oriol's reputation. And yours? Alam ko, sabi ko, feeling helpless. Hindi ko alam kung sino ang may gawa nito, pero... We'll find out, Primo said, his jaw tight. But right now, we need to control the damage. Maybe you should lay low for a while. Mag-leave ka muna. Let me handle this. Lay low. Magtago. Parang inamin ko na rin na may kasalanan ako. Parang sinabi ko na rin na tama sila, na janitress lang ako na dapat alam ang lugar. No, hindi pwede. Primo, hindi, sabi ko, deeply voice firm despite the fear churning in my stomach. Hindi ako magtatago. Haharapin ko to. Amira, be reasonable. This is a social media witch hunt. They will eat you alive, he argued, concern etched on his face. Pero kung magtatago ako, parang sinabi ko na rin na guilty ako. Na mali ang ginawa ko. I took deep breath. Primo, noong una tayong nag-usap, sabi mo, kinuha mo ako dahil sa tapang ko, dahil sa paninindigan ko. Kung ngayon, sa unang pagsubok pa lang, aatras na ako, anong klaseng leader ako? Anong mukha ang ihaharap ko sa staff ko? He looked at me, mixture of admiration and worry in his eyes. Pero paano? Anong gagawin mo? Sasagutin ko sila. I will tell Enba a side of the story. Hindi yung version na gusto nilang paniwalaan, kundi yung totoong nangyari. Public statement. Amira, that's risky. Pwedeng mas lalong lumala. Risky. Pero mas risky kung hahayaan ko silang sirain ang pangalan ko, ang pangalan ng De Oriole, nang hindi ako lumalaban. Tumingin ako sa kanya. Kung ito ang kailangan para ipagtanggol ang dignidad ng lahat ng trabahador, hindi lang ako, kundi lahat ng katulad ko na minsan minamaliit dahil sa trabaho nila, tatayo ako. For a moment, Primo just stared at me. Then, a slow smile spread across his face. I've never been more proud to work beside someone, Amira. His words were like a shot of adrenaline.
Bigla akong nagkaroon ng lakas ng loob. Hindi ako nag-iisa. Kinabukasan, with Primo's help and his ZC team's guidance, kahit ayaw ko sana ng masyadong P-corporate na approach, nag-release ako ng official statement. Hindi sa social media, kundi sa isang press conference. Yes, a full-blown press conference, held right there in the Orioles Mall, slightly shabby function room. Konti lang ang media na dumating, mostly local bloggers and a few tabloid reporters. Pero sapat na. Nanginginig ang tuhod ko habang papalapit ako sa podium. Nakita ko si nanay sa audience, kasama si Aling Maring. Their presence gave me strength. Nakita ko rin ang staff ng The Oriole, sina Loida, Mang Ben, Mang Kiko. Lahat sila nandun para sumuporta. Huminga ako ng malalim. This is it, Amira. Magandang umaga po sa inyong lahat, simula ko. Ako po si Amira Sarmiento. Marahil, nakita niyo na po ang video na kumakalat ngayon tungkol sa akin. Yung video kung saan ako, isang dating janitress, ay sinasabing sumagot sa isang AV guest. I paused. The room was quiet. All eyes were on me. Hindi ko po itatanggi ang mga nangyari sa video na iyon. Totoo po, natapunan ko ng wine ang guest. Totoo po, nasampal niya ako. At totoo po, nagsalita ako. Ang hindi lang po malinaw sa video na iyon at sa mga komentong nababasa ko ay ang konteksto. Ang buong kwento. I then recounted what happened that day at the Grand Corinthian. Hawa was just doing his way job. Hawa was humiliated, not just Kisa the slap, but Kisa the words. Hawa felt my dignity was being trampled on. Hindi po ako nagsalita para maging bastos o para magyabang. Nagsalita po ako dahil naniniwala ako na lahat ng tao, anuman ang estado sa buhay, anuman ang trabaho, ay may karapatang respetuhin. Walang sinuman ang may karapatang yurakan ang dignidad ng iba. Yellowy voice cracked a little, but pressed on. Isa akong janitress noon. Naglilinis ng sahig, nagpupunas ng mga mesa, nagtatapon ng basura. Marangal na trabaho po iyon. Walang trabahong dapat ikahiya kung ginagawa mo ito ng tama at tapat. Yung sinabi ko pong, walang trabaho na mas mababa, pero may ugali na masahol pa sa basahan, pinaninindigan ko po iyon. Dahil naniniwala ako na ang tunay na sukatan ng isang tao, ay wala sa yaman niya o sa posisyon niya, kundi sa kung paano siya makitungo sa kapwa niya. Marami pong Amira sa mundo. Mga manggagawa na araw-araw nagbabanat ng buto, na tinitiis ang pagod at minsan, pangmamaliit, para lang may maiuwi sa pamilya nila. Para sa kanila po ang laban na ito. Hindi po ako bayani. Isa lang po akong ordinaryong tao na naglakas loob na ipagtanggol ang sarili. At kung may isang bagay po akong gustong iwan sa inyo ngayon, yun po ay sana, matuto tayong rumespeto sa bawat isa. Dahil sa huli, lahat tayo ay tao lang. Pagkatapos kong magsalita, katahimikan. Then, someone started clapping. Then another. Soon, the whole room was filled with applause. Pati yung mga reporter, pumapalakpak. Nakahinga ako ng maluwag. Did it na sabi ko ang gusto kong sabihin. The next few days were crucial. The press conference video, this time, went viral for the right reasons. Ang daming nag-share. Ang daming positive comments. Finally, someone spoke up. Saludo kami sa'yo, Amira. This is the kind of leader we need. Nakaka-inspire ka, ate. Of course, may mga bashers pa rin. Hindi naman mawawala yun. Pero mas marami na ang nakaintindi. Mas marami na ang kumampi. And then, the unexpected happened. Customers started coming back to the Oriole. Not just coming back, but flocking. Some came out of curiosity. Some came to show support. May isang grupo ng mga call center agents na nagpabook ng buong floor para sa team building nila, sabi nila, na-inspire daw sila sa akin. May isang matandang babae na nag-check-in, sabi niya, gusto kong maranasan ang hotel na pinamumunuan ng isang matapang na babae. Our occupancy rates skyrocketed. Our revenues increased. Para kaming nanalo sa loto. Pero ang pinakamasaya para sa akin, yung pagbabago sa staff. Mas naging proud sila sa The Oriole. Mas naging proud sila na parte sila nito. At mas naging proud sila sa akin.
Grabe ka, Ma'am Amira. Idol, sabi ni Loida, tuwang-tuwa. Si Mang Ben, nagluto ng special Amira's adobo na naging bestseller sa aming maliit na restaurant. As for Rona, the part-time kitchen staff, inamin niya. Siya nga ang kumuha ng video at nagpakalat nito. Apparently, inutusan siya ng isang kikaibigan na may galit daw sa akin. She was immediately fired, of course. Pero hindi na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, nalampasan namin yung pagsubok. At mas naging matatag kami. One evening, Primo and I were looking at the numbers. Sales reports, guest feedback forms. Lahat positive. You did it, Amira, he said, a proud smile on his face. You turned the crisis into an opportunity. We did it, Primo, I corrected him. Hindi ko to magagawa kung wala ka, kung wala ang suporta ng lahat. He just looked at me, his eyes soft. There was something in his gaze, something I couldn't quite decipher. Or maybe, ayoko lang i-decipher. Baka assuming lang ako. Takot. Yun ang unang naramdaman ko noong pumutok ang issue. Takot na baka masira lahat ng pinaghirapan namin. Pero yung takot na iyon, napalitan ng tapang. Tapang na harapin ang problema. Tapang na manindigan para sa tama. At sa huli, yung tapang na iyon ang nagbigay sa amin ng lakas. Lakas na hindi lang para bumangon, kundi para mas lalo pang lumipad. Parang Oriole. Ang ibon na simbolo ng hotel namin. The Oriole was no longer just a struggling, old hotel. It was becoming a symbol. A symbol of resilience, of dignity, and of hope. At ako si Amira Sarmiento. Dati, janitress. Ngayon, general manager. At higit sa lahat, isang babaeng hindi natakot lumaban. Months flew by. Ang The Oriole, from near forgotten relic, Nejing. Isa sa mga hidden gems ng Manila. Hindi pa kami kasing laki o kasing sosyal ng mga 5-star hotels, pero may sarili na kaming vibe. Yung mga guest, bumabalik-balik. Sabi nila, it feels like home. At yun ang pinaka-importante para sa amin. Para sa akin. Isang araw, Primo approached me with an invitation. Amira, there's this annual hotel and restaurant industry conference. It's a big deal. Mga bigwigs ng industry ang nandoon. I want you to come with me. Represent the Oriole. Conference. Ako. Sa gitna ng mga hotel tycoons at celebrity chefs. Parang isasalang ako sa pugon ng mga dragon. Primo, sigurado ka? Baka ma-out of place lang ako doon. Baka pagtawanan lang nila ang De Oriole at ako. Old insecurities creeping back in. He put reassuring hand on Isvai's shoulder. Amira, you faced worse, remember. Besides, the Oriole has a story to tell. And you are the best person to tell it to. May point siya. At an opportunity din to para matuto, para makakilala ng ibang tao sa industriya. CJ, I said, taking a deep breath. Para sa De Oriole. The day of the conference, para akong sasabak sa gyera. Pinaghandaan ko talaga. Nagpatahi ako ng disenteng business dress, hindi nahiram, sariling ipon ko na to, nagpaayos ng buhok, at nagpractice ng speech sa harap ng salamin. Si nanay, tawa ng tawa, pero supportive. Anak, parang beauty queen ka lang ah. Pagdating namin sa conference venue, isang malaking, modernong convention center, na-overwhelm ako. Ang daming tao, lahat naka-power suit, lahat mukhang importante. I felt so small, so insignificant. Parang bumalik ako sa pagiging invisible janitress. Relax, Primo whispered, sensing the nervousness. You belong here as much as anyone else. He offered his arm. Shall we? I took his arm, grateful for the support. Sa loob, we mingled. Primo introduced me to some of his acquaintances. Some were polite, some were dismissive once they found out, was from the Oriole, that small, old hotel. May isang may-ari ng isang sikat na hotel chain na tiningnan ako mula ulo hanggang paa, tapos mumisi. Oh, the Oriole. I heard you're the one who made some noise a few months back. The janitress turned manager. Her tone was condescending.
Naramdaman kong uminit ang pisngi ko. But before I could say anything, Primo stepped in. Yes, this is Amira Sarmiento. The woman who single-handedly revived a struggling hotel and turned it into one of the most talked-about establishments in the city, not because of its size, but because of its heart. The woman was taken aback by Primo's firm defense. Nag-excuse kami. Thank you, I told Primo, with voice a little shaky. Walang anuman. Don't let them get to you, Amira. Inggit lang sila. During one of the panel discussions, a session was open to the floor. Someone from the audience, journalist, recognized me from a press conference. Is that Amira Sarmiento, right? From the Oriole. Lahat ng mata napunta sa akin. Oh God, here we go again. Yes, that's me, I said, trying to keep the voice steady. Your story is quite inspiring. From being a janitress who was publicly humiliated, to becoming a hit. What would you say is the biggest lesson you've learned in your journey, especially in an industry that often values status and luxury over a person's background? The question was direct and a bit challenging. Huminga ako ng malalim. This was Jim's chance. Thank you for that question, I began. Siguro po, ang pinakamalaking aral na natutunan ko ay ito, wala pong mas mababa sa trabahong marangal. Whether you're a janitor, a bellboy, a cook, or a CE, as long as you do your job with honesty, with dedication, and with respect for others, you are valuable. Your worth is not defined by your job title, by the brand of your clothes, or by the size of your bank account. It's defined by your character, by your integrity, and by the heart you put into what you do. Sa the Oriole, we may not have the grandest chandeliers or the most expensive wines. But what we have is genuine service, your warm smile for everyone, and a team that treats each other and our guests like family. And I believe, in this industry and in life, that's what truly matters. Ang pagkakaroon ng pusong mayaman, hindi lang pera. Silence. Then, just like in a press conference, someone started clapping. Then another. Soon, the entire hall was filled with applause. This time, mas malakas, mas matagal. Nakita ko yung ibang hotel bigwigs na kanina ay parang minamaliit ako, ngayon, nakangiti at pumapalakpak. Pati yung may-ari ng hotel chain na medyo maldita kanina, napapalakpak na rin kahit pilit. I felt a wave of emotion wash over me. Relief. Pride. Gratitude. Primo was beaming beside me. He squeezed my hand gently. I told you, he mouthed. After the conference, ang daming lumapit sa akin. Mga gustong makipag-usap, makipag-network. Mga gustong malaman pa ang tungkol sa De Oriole. Bigla, naging sikat ni ako. The janitress Isim with a heart of gold, as one blogger later called me. Nakakailang, pero at the same time, nakakataba ng puso. That evening, Primo invited me for dinner. Hindi sa isang fancy restaurant, kundi sa isang maliit, tago na karinderya na paborito daw niya, malapit sa opisina nila. Celebration dinner, sabi niya, habang kumakain kami ng simpleng sinigang at inihaw na liempo. Primo, thank you, sabi ko. For believing in me. For giving me this chance. For everything. He looked at me, his eyes serious, but with that familiar softness I was starting to get used to. Amira, he began, his voice a little hesitant. There's something I've been wanting to tell you for a while now. In my heart skipped a beat. Ito na ba yun? Yung moment na parang sa mga pelikula? Matagal ko nang gustong sabihin to, pero natotorpe ako. He chuckled, nervous sound. Which is funny, considering I'm supposed to be this powerful, say. He reached across the table and took my hand. His touch sent a jolt through me. Kilig. Yes, that was definitely kilig. Ang lala. Amira, he said, his gaze locking with mine. Hindi ko na kayang itago. Mahal kita, Amira. There it was. The words I both longed for and feared. Mahal kita. Hindi dahil sa kung sino ka ngayon o kung ano ang narating mo.
Mahal kita dahil sa kung sino ka. Yung Amira na matapang, na may paninindigan, na may gininto ang puso. Yung Amira na unang beses kong nakita sa lobby ng Corinthian, na kahit nasasaktan na, lumaban pa rin. And my eyes welled up. Hindi ko alam ang sasabihin. The mind was jumble of emotions. Joy, disbelief, fear, excitement. Primo. You don't have to say anything now, he said gently. Alam kong nabigla ka. Pero gusto ko lang malaman mo. Walang pressure. Pero deep inside, alam ko ang sagot. Matagal ko na ring nararamdaman to, yung kaba sa dibdib tuwing malapit siya. Yung saya tuwing gumingiti siya. Yung pag-aalala tuwing mukha siyang stressed. It was love. Plain and simple. Primo, I finally managed to say, deep voice thick with emotion. Mahal din kita. His face lit up. Parang nanalo ulit siya sa loto, pero this time, mas malaki ang premyo. He squeezed my hand tighter. Talaga, he asked, like a boy who couldn't believe his crush liked him back. I nodded, smiling through the tears. Matagal na. We just sat there for a moment, holding hands, smiling at each other like idiots. The noise of the carinderia, the smell of grilled meat, everything faded into the background. It was just us. But then, thought crossed my mind. Cold, unwelcome thought. The world we lived in. Siya, si Primo Valencia, sihi ng isang malaking kumpanya. Galing sa isang mayamang pamilya. Ako, si Amira Sarmiento, dating janitress, galing sa looban. Ang layo ng agwat namin. Primo, I said, my smile fading a little. Pero paano? Ang pamilya mo? Ang mga tao sa paligid mo? Anong sasabihin nila? Na ang isang Valencia, pumatol sa isang hamak na empleyada. The fear was real. The fear of judgment. The fear of not being good enough. The fear of dragging him down. Sasabihin nila, si Amira, ginamit lang si Sir Primo para umangat sa buhay. O kaya, si Sir Primo, naawa lang kay Amira kaya naging sila. He frowned. Amira, anong pakialam natin sa sasabihin ng iba? Ang importante, yung nararamdaman natin. Pero, Primo, importante rin yun. Ang respeto ng mga tao. Ayokong isipin nila na naoportunista ako. Ayokong masira ang pangalan mo dahil sa akin. I pulled my hand away. The joy from a moment ago was replaced by gnawing anxiety. Pagsisisi. Not regret for loving him, but regret for the complications our love might bring. At kung mawala ang respeto ng tao, dahil sa pag-ibig ko handa ba akong sumugal? I ask, more to myself than to him. Handa ba akong ilagay siya sa alanganin? Handa ba akong harapin ang panghusga ng mundo nila? The Oriole taught me to fight for dignity in work. But love in the world, our world combined was a different battlefield altogether. And I wasn't sure if I was strong enough for this new fight. Primo looked at me, his expression a mixture of hurt and understanding. Amira, I don't care about any of that. I only care about you. Pero ako, care, Primo, I said softly. I care about you too much to let you be an easy target because of me. The kilik from moments ago had completely vanished, replaced you a heavy sense of responsibility, and a dawning realization of the sacrifices love sometimes demanded. Could I really be with him, knowing the potential backlash? Could our love survive the scrutiny, the whispers, the judgment? Masakit. Ang sarap magmahal, pero ang hirap pala kapag ang mundo nyo magkaiba. Tapos na po ang chapter 5. Please provide feedback and instructions for chapter 6. 1 year. A year has passed since that night at the Carinderia, where Primo and I confessed to each other. A year of trials, not only at work, but also in our relationship. In my fears back then, some of them came true. There were judgmental eyes, there were hurtful words thrown not only at me, but also at Primo. Gold digger. Social climber. Primo is pathetic, he got dumped by the ex-janitress. Those words stung more for him than for me. But we didn't give up.
We chose to fight. Not against them, but for us. We proved, in deeds and not in words, that our love was real. Primo's family, surprisingly, was more understanding than I expected. His mother, at first, was a little hesitant. But when she met me, when she saw how happy Primo was with me, and how much I loved her son, little grew a little, she accepted us too. She even said, Amira, divine daughter, you remind me of myself when I was younger. Fight. It's funny. The Oreo. It soared. Literally. It became training ground for those who wanted to learn about the hospitality industry. Personally teach basic housekeeping and customer service skills to new trainees. It's funny, because the people teach are just like me, dreamers, those who want to advance in life. I see myself in them. And I make sure they feel that every job, no matter how small, is important. We even expanded. It wasn't just the Oreo. We had the Oreo Nest, a smaller boutique hotel in Tagaytay, and the Oreo Wings, chain of budget-friendly inns in the province. Primo handled the business side, the expansion, the finances. On the other hand, focused on operations, on training, on ensuring that the heart of the Oreo, the culture of genuine service and dignity, would remain in every branch. And then, the biggest news, we opened a scholarship program, the Ipangarap Fund, for women from poor communities who want to study hospitality management. This was a personal advocacy, the way of giving back. Because I know what it feels like to dream but not have enough resources. So many people applied. So much potential. It makes me seryously. Today was a special day. Very special. It wasn't grand opening of a new hotel or a big industry event, it was our wedding day. Mine and Primo's. But this wasn't a typical lavish wedding of the rich. We chose to keep it simple, intimate. The venue. Not a 5-star hotel ballroom. But the lobby of the Grand Corinthian Hotel. Yes, you read that right. In the very lobby where I was first slapped, where I was first humiliated, where it all began. It was Primo's idea. Let's reclaim that space, love, he said. Let's turn the place of humiliation into a place of triumph and love. At first, I was hesitant. It felt like he was bringing back bad memories. But then realized he was right. It was symbolic. The guests, just family and close friends. Mom, crying with joy. Aling Mering, the banana cue stick, one of the godmothers. The staff of the Oreo, Loida, Mang Ben, Mang Kiko, they are our entourage. They are all part of our story. As I walked down the aisle, which was the same aisle where I used to mop up spilled wine, saw Primo waiting for me at the makeshift altar. He looked dashing in his barong. And his eyes were full of love. I felt like he was floating. When I reached him, he took the light hand. He kissed it gently. I'm still your boss, T. He whispered, a playful glint in his eyes, but I'm the boss of Eva Heart now. I laughed, and so did the guests. That's el way Primo. There's always a joke. The ceremony was simple, heartfelt. Not much drama. Just pure love and happiness. When we exchanged our vows, I couldn't hold back the tears. Amira, Primo said, his voice thick with emotion. From the moment I saw you, standing tall amidst the chows, I knew you were special. You taught me what true strength is, what real dignity means. You showed me that a heart of gold is more valuable than all the riches in the world. Mahal na mahal kita, divay Janet Western Queen, divay partner, divay life. It was in my turn. Primo, I began, divay voice trembling. You saw something in me that didn't even see in myself. You believed in me when no one else did. You gave me wings when I thought I was destined to just crawl. You are the rock, divay inspiration, and the love of Ezra life. Mahal na mahal kita, divay quiet observer, divay unexpected savior, divay forever. After the key I dos tea and the kiss, there was a small reception.
Instead of a lavish buffet, we serve classic Filipino comfort food, catered given Mang Ben and his team. Everyone was having fun. No shame. Everyone felt like family. During the reception, Primo had a surprise. Ladies and gentlemen, he announced. We have a special guest of honor today. Something that has become a symbol of our journey. Then, two of the Oriole staff came in, carrying something covered with a velvet cloth. They placed it on a pedestal near the entrance. Primo looked at me, smiled, and then dramatically pulled off the cloth. Everyone stopped. I, too, was speechless. It was my old mop. The mop I used that day at the Grand Corinthian. The mop that witnessed the beginning of it all. But it was no longer just an ordinary mop. It was cleaned, polished, and mounted on a beautiful wooden plaque. Like trophy. Like piece of art. Recap, Amira's old broom, hanging like a badge in the hotel lobby, ngayon, sa reception ng Grand Corinthian, during our wedding. This mop, Primo said, his voice resonating with pride. Is not just a mop. It's a symbol. A symbol of hard work. A symbol of dignity. A symbol of a new beginning. It represents Amira's journey. And our journey together. From being a simple newspaper in the eyes of others, it has become an instrument of change. A reminder that no job is lowly, and that true success is not measured by position or wealth, but by heart, courage, and determination. Tears were streaming down my face again. This time, tears of pure, unadulterated joy and gratitude. I hugged Primo. You're unbelievable, I whispered. Only for you, my love. Only for you. The rest of the evening was a blur of laughter, dancing, and heartfelt conversations. Nakita ko si Imres Chan sa isang sulok. Yes, she was invited, as a gesture of goodwill, and maybe a little bit of pakitang tao on her part. She looked different. More subdued. She even congratulated me, albeit a bit stiffly. Maybe, just maybe, natuto na rin siya. As the night ended, Primo and I stood near the entrance, looking at the old mop displayed proudly. Who would have thought, right? I said, leaning a head on his shoulder. That a rag would be this important. He wrapped his arm around me. You're the one who gave importance to that, Amira. You're the one who showed everyone that no matter what you're holding, as long as you hold it with dignity, you'll get there. I smiled. Happiness. Inspiration. That's what I feel. The story of Amira Sarmiento, the former janitor. The story of the Oriole. Primo and I story. This is not a fairy tale. There were many trials, many tears. But in the end, love, courage, and hope prevailed. From up to tears. Maybe not exactly. But from a life of struggle to a life of purpose and love. Definitely. The success of the rag trade. The success of every worker with dreams and dignity. And this was just the beginning. Our beginning. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay, sa bawat oras na inilaan ninyo upang samahan sina Amira at Primo sa kanilang paglalakbay, mula sa isang masakit na sampal sa karangalan hanggang sa matamis na tagumpay ng isang pusong marangal. Ang inyong suporta at ang bawat reaksyon ninyo ang nagsilbing inspirasyon at lakas ko upang tapusin ang kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, para ko na rin kasamang lumakad, umiyak, tumawa at lumaban sina Amira at Primo. Naramdaman ko ang bawat tikilig, sakit, pag-asa, at tigalit na kanilang pinagdaanan. Nais kong lumikha ng isang kwentong hindi lang basta tungkol sa pag-iibigan, kundi isang salamin ng mga pangarap, ng mga hamon, at ng di matatawarang lakas ng isang Pilipino, lalo na ng isang babaeng Pilipina, na handang harapin ang anumang unos para sa kanyang dignidad at sa mga mahal niya sa buhay. Ang kwento ni Amira ay kwento ng pagbangon. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa bawat uri ng trabaho, gaano man ito kaliit sa tingin ng iba. Ang ibasahan ni Amira ay naging simbolo na walang trabahong mababa,
kundi may mga ugaling masahol pa rito. Naway magsilbing paalala ito sa ating lahat na ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi ang kanyang posisyon o yaman, kundi ang kanyang puso, ang kanyang integridad, at ang kanyang paggalang sa kapwa. Higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa. Na kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon, laging mailiwanag na sisilay. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi hadlang, bagkus ay inspirasyon upang maging mas mabuting tao at abutin ang mga pangarap. At ang tapang na manindigan para sa tama, kahit pa nangangahulugan ito ng pagsalungat sa agos, ay isang katangiang dapat nating ipagmalaki. Ngayong natapos na natin ang kwento ni na Amira at Primo, nais ko sanang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong puso? May mga bahagi ba ng kwento na nakaantig o nagbigay inspirasyon sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan, pamilya, o kahit kanino na sa tingin ninyo ay maaaring makakuha ng aral o saya mula rito. At sana, mag-iwan kayo ng inyong mga komento at pakiwari. Bawat salita mula sa inyo ay mahalaga at lubos kong pinahahalagahan. Muli, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mga susunod pang kwento. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.